Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang nangyayari nga na talagang linabas na ang matibay na ebidensya laban nga kay Kuting at Lisa Smugs. Sa nangyayari nga na puro na lang sila palusot. Ang nangyari nga na bombing sa Marawi ay talagang kalokohan lang pala ang ginagawa ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte na ito dahil nahuli mismo sila sa isang video na magkasabang nasa labas at nag-attend pa talaga ng mga party-party. Ito nga ang matinding isiniwalat ni Madam Maharlika na kung makikita nga sa video ay talagang nakakahiya nga ito dahil lang pala palusot niya ang nagsasakit-sakitan at may nararamdaman. Ngayon nga ay huling-huling akto itong si Kuting ng Norte at Lisa Smugs na kaya naman dapat silang masibak sa pwesto at maparusahan. Banat nga ng maraming netizen na tila nagsisisi ang maraming netizen kung bakit nga ibinoto ng 31 million na katao itong si Kuting ng Norte na ito na wala naman palang alam na gawin kung di pabagsakin ang bansang Pilipinas sa kanyang pamumuno. Kaya pati ang mga general at mga army ay talagang nawawala na nga talaga ng tuluyan ng tiwala sa ating administrasyon na ito dahil nga sa korap na kanilang ginagawa. Ngayon pa lamang ay talagang nagpaplano na ang 31 million na katao na bumuo ng isang malawakang EDSA 3. Ngayon nga ay talagang nakakalungkot isipin. Kung magkakatotoo nga ito ay talagang kawawa nga itong si Kuting ng Norte na ito dahil masisibak at magagaya lamang sa kanyang yumaong ama. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mga videos and picture para maipakita sa inyo kung ano ba yung pag-uusapan natin. Itong Marcos Kuting Jr. at Liza Has huli sa video. Nasa kasalan, ilang oras matapos ang Marawi bombing. So sa lahat na nakikinig sa akin, okay, lahat ng mga men in uniform, you have to wake up. Why? Kasi itong buwaka ng inang Kuting, okay, lingid sa kaalaman ng taong bayan, mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman. Okay, balikan natin. Linggo ng umaga, nagkaroon ng pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi. Tama? Okay? May mga namatay, may mga nasugatan. Galit na galit tayo dahil asaan na si Kuting? Nasaan na, buhay pa ba siya? Diba? Few hours after ng bombing, mga palangga, doon pa lang ang hinayupa na pulboronic nag-release ng statement through presidential communications. Okay? Nag-release siya ng statement, that was Sunday, few hours after, namatay na, okay? Even sa Surigao, di ba? May lindol. Okay, tingnan muna natin. Few hours after, ito mga kababayan, 2 days, 3 days, itong hayop na to. Ito. Sabi niya, okay, that was 3 days ago. Okay? Nag-release siya ng statement na kinukundina niya ang ang pang-atake dyan sa Marawi. And mali ang kanyang statement na una sinabi niya foreigner daw ang ang salarin. And sabi nga natin dyan mga kababayan, hindi ba niya saan napunta ang Intel Fund? Bakit hindi coordinated ang bunganga ni Kuting? Okay? Pero hindi tayo magtututok dyan. Okay? Pinakita lang natin yung sequence. Pero lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, mapapajutang dyan na talaga kayo. Few hours after, kinahapunan, di ba? Kinahapunan, habang binubomba ang mga kabataan sa MSU, habang kayo ang mga anak ninyo ay sugatan, namatay, nagluluksa tayong lahat para sa ating bayan, naghahanda pala
para sa kasalang Jelly, okay? Jelly and Rafa, okay? Jelly Acuzar and Rafael Aboitis. Si Kuting, naghahanda si Kuting at si Lisa, pukinang ina, para umattend ng kasal, walang pakialam sa mga nangamatay, walang pakialam sa inyong hayop na to. Ano, ebidensya ka mo? Okay, magsimula tayo sa litrato, mga palangga. Paano ko nalaman to? Okay? Merong nag-text sa akin, mga kababayan, random personality. Right? Random. Pero kilala ko to nung umuwi ako sa Pilipinas. Taga-Congress, yan yung clue. Sabi niya sa akin, Miss Maharlika, meron akong nakita, okay, dumaan sa feed ko, right, na si Kuting ay nasa kasal nung araw na binomba ang Marawi, ang MSU. Kaya galit na galit ako palangga. Sabi ko, pwede ka bang mag-send ng picture sa akin? Or video or anything, prove, ipapakita natin sa taong bayan para maramdaman nyo kung gaano ka hayop ang jutang gininang to. Okay, walang ma-provide sa akin. Sabi niya, ay wala ako kasi ano lang yun eh. Sabi ganun, parang dumaan lang, hindi ko na ano. Basta ang may nakapagsabi din sa akin na nandoon siya sa Bataan, Bagak Bataan, sa Las Casas, Filipina de Acuzar. Okay? Bago natin palipakita ang video, sino ba tong kinasal? Ang kinasal po, ang pangalan is Jelly Acuzar, na anak ng kanyang ina-point na si Jerry Acuzar sa Human Settlement and Urban Development, okay, sa Housing Department. Ang asawa ay itong si excuse me, Rafa o Rafael Aboitis. So nag-research ako, ginawa ko yung you can do that also. Ginawa ko yung yung way ko kung paano makakuha ng ebidensya. Kasi yung nag-inform sa atin, wala siyang ma-provide na picture or video. Baka mamaya chika-chika boom-boom lang. So ang ginawa natin, kaya po ako napuyat, dapat kanina pa to. Pinag-ayos ko itong mga video na to para ipakita sa inyo. Magsimula tayo. Kayo, men in uniform, people of the Philippines, whether galit kayo sa mukha ko, ito, hindi ba kayo magagalit? Okay? And pala, bago natin pakita yung picture, di ba, hinahanap natin si Kuting, tapos nag-release siya, like after 48 hours, magdadalawang araw, sa ano dyan, sa Sunday, Monday, Tuesday, nag-release siya ng statement na buwaka ng inang to na siya daw ay tested positive sa C. Si Kuting. Ito yon muna. Punta muna tayo dyan. Paki-present nga yung yan. Si C. Yan. O, sabi niya, sabi ng Presidential Communications, President Bongbong Marcos has tested for COVID. Upon medical advice, he will observe a period of isolation for 5 days. Okay, the President remains fit to carry out his duties and will be continuing his scheduled meetings via teleconference. Updates on his health will be provided as available. During this holiday season, President Kuting encourages the public to take precautions to safeguard their health, such as vaccinating, Pukin ang ina, sinungaling. Wala siyang COVID. Nalasing siya, napagod siya, pulboronic siya nung gabi. Okay, nang yan, yung araw na yan, kasi madaling araw nila na-release ang statement. Ito po ang ebidensya. Number 1, evidence, Exhibit A. Yan po ang kinasal. Okay? Yang simbahan na yan, ayan si Jelly and Rafa Acuzar. Alright? Yan, di ba? Ang saya-saya. Okay? Siyempre, gano'n naman talaga kinasal sayang-saya. So, ay anak yan ni Jerry Acuzar, yung babae. Okay? Ngayon, at ang Aboitis, yung mga kilalang Aboitis. Diyan yung picture na yan sa Las Casas, Filipina de Acuzar in Bagak, Bataan. Alright? Exhibit A. Di ba? Ngayon, hinanap ko yan yung una kong picture na nakita. Sabi ko, wala si Kuting. Alright? Sabi ko, ba't wala si Kuting, wala si Lisa Smugs? Actually, nadadyan din si Sandro sa event na yan, pero wala ako makitang video. Okay? Exhibit 2, okay? O, Exhibit B, nakita niyo po yan, okay? Kailangan, ini-emphasize ko sa inyo yung litratong yan. Tignan niyo yung simbahan. Alright? Tignan niyo yung church, kasi nga, hindi ako makakita ng picture na together sila nung kinasal. Alright? So, you look at the church, and kung mapapansin ninyo sa left side ninyo, ayan si Kuting,
'Di ba? Si Kuting, tapos itong babaeng naka-green na buwakan ng gin ng ahas, si Lisa Ahas Mag siya, natatakpan siya dyan. So akala niya makakalusot siya sa mata ni Maharlika, alright? So the next picture, pansinin niyo po, pabalik ko muna tong church ng babae. Ay, yung mag-asawa pala. Ayan, nakita niyo, pansinin niyo yung church. Yan, the exact church. Nandyan si Kuting. Alright? Andyan si Kuting, di ba? Then, third picture, ito na siya. Si Kuting at Liza, ayan, jumiginom na siya ng, a cocktail dyan. Sino yan? Si Kuting yan? Clone ba yan? What do you think? Ano sa tingin nyo? Clone yan? Okay. Sinungaling ba si Maharlika dito? Yan, mga palangga. Okay, namnamin nyo yan. Ulitin ko, people of the Philippines, lahat ng Pilipino. So lahat, habang naghandusay ang ating mga kabataan, hanggang nangamatay ang puki ng inang gobyerno nyo, yung demonyong Kuting at si Lisa ay nakikipag-party sa kasalang Jerry and Rafa. Okay, gusto niya ng ebidensya, yung buhay. Kasi sasabihin ng mga buwaka ng Ginemes, ay, wala si Maharlika, ano yan? Edit lang yung picture na yan. Chuchu-chuchu. Okay. Pakita natin yung video. Ito pong video na pinapakita ko at mga pictures, ito po yung araw kinahapunan ng pag-jomba sa Marawi. Okay? Na nag-release sila ng statement si Kuting, hindi siya nagpakita sa taong bayan. Kaya nga, ang dami nating vlog, ang dami nyo na nagtatanong, nasaan ang Pangulo, nasaan ang Kuting, bakit wala siyang statement na persona na nakita natin, proof of life na buhay siya. Yung pala, ang buwaka ng inaabala sa pagme-makeup sa korduroy na mukha ni Lisa, abala sila sa paghanda. Ito na mga palangga sa church. Alright? Pansinin nyo to. Wala tong audio ipapaliwanag ko lang sa inyo. Okay? Ito. Alright. Yan. Tignan nyo, may inaantay. Okay? May inaantay yung mga PSG. Nakaputi. Ayan. Pansinin niyo yung church. Tika lang. I-backward ko lang ng konti para magkaalaman tayo. Okay? Tignan niyo ha. You focus on the right side. Yung pangalan ng restaurant. Wait a minute. I-back up ko lang. Ayan. Ipopost ko lang. Oh, shit. Dali lang. Gusto ko makita niyo. Okay? Nakita niyo? La Bella Teodora Italian Restaurant. Sa loob po yan, yung yung venue na yan o yung venue ng reception ng kasal. Okay? Diyan sa La Bella Teodora. Yan po ay nasa loob ng pagmamay-ari ni Jerry Acuzar na Las Casas sa Bagac, Bataan. Okay? Sa tingin ninyo, 100% legit ang ating litrato. Okay. Balik na natin from the start. Alright? Okay. Tignan natin kung sinong inaantay ng mga PSG. Ayan, naglalakad from the church. You see the church? Kaya pinakita ko, inuna ko muna yung picture sa inyo. You see the church, okay? Sino kayang mga jejemonyo ang lalabas? Sino mga buwaka ng inang salot sa lipunan na habang binubomba ang Mindanao, sila ay nagpa-party, walang pakialam, walang empathy sa Pilipino, kundi ang buwaka ng inang pagnanakaw at pangangamkam sa pera ninyo. Tignan ninyo. Sinong lalabas yan, mga palangga? Ayan, natataranta ang mga PSG. Ayan, ang simbahan. Sino ang lalabas? Okay, bantayan ninyo. Sino ang lalabas? Nakakagalit. Okay, nakakagigil na dapat alisin na tong hayop na to. Kayo mga men in uniform na para sa bayan, anong ginagawa niyo mga sir, mga ma'am? Kayo mga Pilipino na bulag pa, anong ginagawa nyo? Binubomba tayo. Tignan mo ang hayop nasa kasal. Ayan. Kita nyo? Sino yan? Ayan, ang Jotang Ginemes. Si Kuting naglalakad. Ang hinayupak niyang asawang punong-puno ng kahayupan, yan. Kumuha ng, ayan, kita nyo? Ayan. Nagpicture-picture. Ayan, di ba? Tingnan mo yung korduroy niyang mukha. Yung korduroy. Nakita nyo? Sino yan? Alangan naman inimbento ko lang yan, mga palangga. Napakagaling ko naman. Ako na pinakahenyo kung inimbento ko lang yung video na yan. Dahil yan ang yung pang-counter ng mga dugyot nila. Inimbento lang ni Maharlika yan. Inedit lang ni Maharlika. Diyos ko po. Okay. Ayan mga kababayan, umiinom. Nagbiga-biga, ang bigatla, ang alpot patotot.
Ayan, ang mga pulboronic, habang ang Marawi ay nanggadamatay ang mga kabataan, sila ay nagpa-party nung Sunday. Okay? December 3 sa Pilipinas. O yan, invento ko lang yan. Ano yan, clone? O, ano yan, clone, mga kababayan? O ayan, mga PSG, ano yan? Ginawa-gawa ko lang yan? Aba, ako na pinakahenyo sa buong mundo kung gaya, ayan, painom-inom ng cocktail or jalak si Lisa Smugs. Ayang hayop. O, yan po, ulitin ko. Yan. Okay, balik, tatagalin muna natin. Nakita ninyo, mga kababayan. Nakita nyo kung gaano ka-animal, sabi nga ni AJN Collections. Right? Tapos malalabasin nila may COVID siya. Di pa tayo tapos. After that, mga kababayan, ulit-ulitin ko. Kailangan namnamin nyo yung sakit. Sunday po yan. Sunday. Binomba ang ating bayan, ang Mindanao. Sila nagka-cocktail, nag-umaaten sa kasal. Walang empathy kung leader yan na tunay. Nangyayari na. Kasal, ang kasal ng dyan lang yan. Ninong siya dyan, by the way. Anong uunahin mo, yung kasal? O yung pinangakuan mo na Pilipino na ibangon mo at pinahalagan mo yung buhay nila? Wala kang pinagkaiba kay Noynoy nung panahon ng Yolanda na hindi rin pinuntahan yung mga nagkandaramatay. Okay? Pero hindi tayo babalik kay Noynoy. Pinapaalala ko lang sa inyo. Baka ma-out of focus ako. Dito tayo sa hinayupak na to. Sa mga kapapasok lang, magalit kayo sa akin ngayon. Sige, galit kayo kay Maharlika. Pero kay Marcos Kuting, habang binubomba ang Mindanao, nagpa-party ang mga putang ina. Ito, tignan nyo. Ayan po ang event. Gabi na yan. So habang ayan, nagpa-party. Although, hindi nakikita si Kuting. Pinapakita ko lang yung venue sa inyo, mga palangga. Ayan, pinapakita ko lang. Ulitin natin. Ayan. O ba naririnig ka? Huwag kang, Okay. Alright. Ayan. Okay, next. Yan yung party, yan yung loob. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Next. Next video. Okay? Ayan po. Okay, next. Ayan, may pa-fireworks display. Ayan. May pa-fireworks display. Okay? Ayan, ayan ang fireworks display. Alright? Ayan. Ayan po yan. Yan, kayo, mga kapulisan, AFP, lahat ng Pilipinong nakakanood dito. Yan ang leadership. It's not leadership. Yan ang pulboronic. Okay? So hanggang doon na lang. Mga palangga. Alright? Balik tayo dito. Comments. Alright? Balik tayo dito, mga kababayan. So, Kuting pa rin kayo? Ulitin ko po. Habang nag-aagaw buhay yung ibang mga sugatan, habang kayo ay abalang-abala dyan na iligtas ang buhay ng inyong mga pamilya, kayo dyan na mga kapulisan, na mga kasundaluhan na nag-rescue sa mga kawawang na witness ninyo na umagos ang kanilang mga dugo, mga inosenteng mga kabataan dahil sa, pang-jomba nitong mga hinayupak na mga terorista. Nagpa-party si Kuting. Ano gagawin nyo ngayon? Pababayaan nyo lang siya na ganyan? Pababayaan nyo lang na binaboy kayo? Then after 2 days, nag-release ng statement na siya daw ay positive sa C. Okay. Ngayon, mga kababayan, positive siya. Puntahan natin yung issue na positive. Ang hinayupak na to. Okay, positive gamang Jutang Genemes, di ba? Ayan. Ito, nagdrama-drama siya. Ayan. Nagdrama-drama na siya. Alright? Oh, may pinirmahan siya. Oh, we've enacted the PPP or the Public-Private Partnership Code which speeds up vital infrastructure projects and improves the ease of doing business, creating more jobs opportunities. We also signed Internet Transaction Act, which safeguard our digital transaction, boosting consumer confidence and position for our MSMEs
MSM is for growth. Actually, nag-comment ako dyan eh. Bakit kinoment ko yan sa page niya? Ayan o. Anong comment ko sa kanya? Kinoment ko yan. Ayan o. For sure, iba-block niya yung ibang mga comment dyan. Ayan. Smuggling business, diba? Smuggling is now your business with Lisa Smugs, your family, and Michael Pulboronic. Nilulusob ko sila sa page nila, mga palangga. That's how I fight this government. This Pulboronic government. Okay. Nagpanggap, nagsuot ng mask ang hinayupak. Okay, fine. Okay. Sige, pagpalagay na natin. Kunyari na siya ay positive. Kasi hindi naman. Dahil nasa party siya eh. Nung araw ng Sunday, nasa kasal siya. Okay? Then, 48 hours after, nag-release siya ng ganyang kajotahan. Ay, for 3 days, 3 days yata yan. Okay. Ngayon, ito. Pakita natin to. Andyan ba yung kay Lisa Smugs? Okay? Opening of, ito na lang. Lisa Smugs kahapon dyan sa Pilipinas. Nandito ang hinayupak na Lisa Smugs. Okay? Opening, basahin nyo yan. Opening of Mount Fuji Restaurant, Manila Polo Club, Makati City, December 5, 2023. Andyan ang buwakan ng inang ahas. Alright. Nandyan imbitadong hayop. Question, mga kababayan. Magkasama sila ni Kuting. Ang sabi nila sa publiko, nagpositibo si Kuting, kaya kailangan ma-isolate ng 5 araw. So magkasama sila ng hinayupak ng Diyosawa, si Lisa Ahas, okay lang maglipad-lipad na parang gumapang na parang ahas. You see the real story? Syunga ka na lang. O wala ka talagang pagmamahal sa bayan o bulag ka kung hindi mo nakikita ang mga ebidensya o mga nangyayari. Nakita nyo? Nasa party. Hindi lang dapat si Kuting ang i-isolate kung siya ay positibo. Which is hindi siya positibo sa C kasi positibo siya sa pulburon. Kaya siya hindi makarelease ng statement nung Sunday kasi they don't care about the Filipino people. Tumakbo siya hindi para ibangon ng Pilipinas. Tumakbo siya para ibangon ng mga kawatan, ibangon ng mga pulburon, scam kami ng pera ng bayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Dito sa pinaka-latest na ginawa niyang kahayupan, nasa kasal siya ni Jelly Acosar and Rafa Aboitiz. Ngayon, mga kababayan, sino itong Acosar na to? Binlag ko na to sa inyo. Itong si Acosar, yung Jerry Acosar, yun nga, yung may-ari ng San Jose Builders at sila din yung owner kung saan yung reception o venue nung kasal dyan sa Las Casas, Filipina de Acosar sa Bagak, Bataan. And yan po si Acosar ay inappoint niya ni Lisa Smugs ni Kuting sa Human Settlement and Urban Development. At naalala ninyo, nangako si Kuting na ang aim niya is magkaroon ng 1 million a year na pabahay sa mga mahihirap. Diba? 1 million na pabahay. Pero nasa ng 1 million na pabahay. That was last year. So inappoint niya itong hayop na to at mayroong si Acosar, mayroong conflict of interest dyan dahil ang negosyo niya is builder siya ng mga bahay. Din ang posisyon niya, builder din. Okay? Pag-develop ng mga housing project. Nakita nyo? Kaya walang pakialam yung hayop na to. Kasi babalikan natin. Di ba? Remember yung kanyang dating chief of staff, ang kanyang dating executive secretary, si Attorney Vic Rodriguez? Di ba? Ang issue doon is like conflict of interest, eclabush. Pero pagdating sa mga kawatan, katulad nitong, yung inappoint nila at yung conflict of interest na sinasabi, dito kay Jerry Acosar, dead ma lang. Sino si Jerry Acosar? Kaya sabi ko sa iyo, pulawan na ang gobyerno. Yung binabakbakan nating dilawan ay sama-sama na sila. Kasi itong si Jerry Acosar, ang asawa niya ay si Maria Teresa, okay, Ochoa, na kapatid ni Jojo Ochoa na dating julol na jaso din ni Noynoy. Okay, para makita nyo, malaman nyo yung connection. Ngayon mga palangga, yung simbahan na pinakita ko kanina, ito, kung saan ikinasal yung mag-asawang ito. Ang pangalan niyan ay Santuario de San Jose. Right? O, ayan. Ngayon, mga palangga,
ano natin? Okay? Ano ang gagawin natin sa hayop na to? We have to move now. Speak up dahil binababoy tayo nitong gobyernong ito. Ayaw na tayong pagsalitain. Remember, saan ba ang ano nito? Saan ba ang punot dulo nito pakikipaglaban natin, mga palangga? Sabi ko nga nakaraang vlog ko, pag-ibig sa bayan. Kaya tayo nagsama-sama. 'Di ba? Wala nang sasarap pa si ano pa ang nagsabi noon? Okay. Wala pang tatamis pa. Okay. Si Bonifacio? Okay. Okay. Ngayon, mga palangga. Okay. Ang sabi nito? Ay, may nag-text. Puting ahas. Anyway, may bagong appointment na naman daw. Okay. Going back. Mga palangga. Ayan. Ngayon, nasa inyo sa inyong mga palad kung paano nyo harapin ang bukas kung talagang may bukas pa sa Pilipinas. Pinababoy kayo at ngayon sinosuppress ang inyong mga karapatan, ng ating mga karapatan. Kaya nananawagan ako, lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, kung kayo po ay dual citizen na or, citizen of kayo, kung saan man kayo, makipagtulungan kayo na maging boses para sa i-echo ninyo ang mga pangyayari dahil hindi kayo kayang harasin sa labas ng bansa. Dahil pag nasa loob ng bansa ay haharasin kayo ng gobyernong ito. Ng puting na yan. Tignan nyo na lang ang nangyari kay Badoy at saka kay Celis, ka Eric. Diba? Na kinontempt sila because the intention talaga ay i-contempt at ikulong sila. Diyan sa Congress. Ipag-uusapan natin yan kasi may mga bagong development dyan. Pero pinapaalala ko lang sa inyo, ganito ka walang hiya si Kuting Marcos Jr., buwa ka ng ginemis kang pulburon ka, wala kang awa, wala kang puso. At dyan sa event na yan, nandiyan din si Sandro Marcos at iba pang mga politiko. Habang nangamatay kayo, sila ini-enjoy nila ang pera ng bayan at walang pakialam si Kuting, statement lang, tapos biglang mag-release na siya ay may nagpositibo, yung pala, kasinungalingan, kasi doon pala sa pinakita kong picture sa inyo, i-isolate na sa for 5 days, pero yung asawa niyang, Jutang Ginemes, nandoon sa Polo Club. Ngayon, ano gagawin niyo? Magagalit kayo sa akin? Papayagan niyo na lang, panghahayupin kayo ng buwaka ng inang to hanggang 6 years. I don't think na tatagal ng 6 years yan. Binaboy kayo. Binaboy kayo, hindi lang ni Kuting, yung mga jejemon dyan sa Congress. Na tinatanong natin sila, magpaliwanag kayo, na totoo ba itong 1 billion na ginastos ni Romualdez, anong ginawa? Pinatahimik. Sabi House of the People daw. Anong House of the People? House of the Devil yan. House of the Representatives. Ayaw nila tayong pagsalitain, nagsisiga-sigaan ng mga hinayupak. I'll go there later. Isa-isahin ko mga pangalan ng mga hayop na yan nung sa hearing dyan kayan sa franchise ng SMNI. Ganito kahayop. Ulitin natin, deadma ang Kongreso, deadma ang gobyernong ito dahil kasabwat sila sa smuggling. Yung Michael Ma, yan pa yan, paulit-ulit natin yan. Yung Indian Filipino na pinatakas nila. Diba? Si Sayarot, okay, na pinalabas, bail out. Lahat ito mga non-bailable, pero pinalpas nila lahat. You go to Dilima, and so on and so forth, ang dami. So nagpa-party siya, nasa kasal siya, sa mga kapapasok lang, mga palagay. Play natin ulit, Pakita ko lang yung mukha ko dito. Okay, para habang nagdadaldal ako. Okay? Doon sa mga kapapasok lang. Ay, sorry. I think ito. Ayan. Ayan, mga kababayan. Ayan, ganyan. Alright, yung video na yan. So habang, ayan, mga palangga. So habang, again, wala nang pinaka pangit o hayop na salita na pwedeng i-describe sa mag-asawang ito at ang kanilang mga kamping, mga jejemonyo.
Nakakagigil talaga, Aki. Alkaline, okay? Alkaline. Ayan, nakakagigil talaga. Ayan. Ayan, the best president, the best polboronic president, mga palangga. Right. Yan naman to. Dala. Mga palangga. Okay. Sabi ni John Marco Kids, ipagkakika, kuting sana matuluyan ka. Okay. Hanip sa lakad, sabi ni printer ako. So yun mga palangga, yan ang gobyerno ninyo. Mama Rilita Tanjama, thank you so much. So yan po, at ang nakakalungkot, dahil ngayon, Paskong Pasko, pinagtatatanggal nila yung mga taong pinagbudododahan nila na nagre-report sa atin. I have a lot of information. You know, habang natutulog ako, ang dami atak-atak na information. Nagpaggigipit ng mga appointee ni Kuting. So kung hindi kayo kikilos, mga palangga, kung hindi kikilos ang bayan, kung hindi kikilos ang men in uniform, okay? Kung hindi kayo okay? Kung hindi kayo magsasalita, sino ang magsasalita para sa bayan? May pag-ibig ba kayo sa bayan? O pag-ibig nyo sa pera? O pag-ibig nyo sa lahat ng mga kawalang hiya? Pag-ibig nyo sa inyong vested interest? Nakakagigil ang gobyerno, sabi ni Ann Mendez. Ngayon, ano gagawin ninyo? Yung mga taong involved, itong inanak sa kasal ni Kuting, ang tatay ay inappoint at conflict of interest. Habang kayo ay nagpapakahirap, habang kayo ay hindi makatakas sa kahirapan, dahil sa immigration, hinaharang kayo and everything, sila nagpa-party. Ginagamit nila ang kapangyarihan, okay, na ninakaw ni Kuting. Ninakaw niya yung kapangyarihan na yan dahil, again, hindi siya ibinoto ng bayan, kundi ibinoto siya ng Smart Magic dahil isa pang laban natin dyan sa Smart Magic at pakikipag-usap ni Lisa Ahas sa mga taga-Smart Magic. Based dun sa circumstantial evidence na inilatag sa inyo ni Attorney Glenn Chong. Ang daming issue, mga palangga. Pero ito ang pinakahayop na issue. Palalagpasin niyo to. Nagsinungaling. Mali ang statement. Then, hinahanap siya ng bayan. Wala nga. After 48 hours, nagpanggap na siya ay positive sa COVID. Hindi ba naman buwakan ng GNMS? Yung pala, bangag. Nag-enjoy galing sa party. At diyan, mga palangga, actually, dito sa kakabrowse ko, may instruction sila dyan na bawal ang video. Pero syempre sa dami ng tao, hindi na nila na-control. Bawal ang video kasi baka mag-leak. Diba? Talagang ang tadhana, sabi ko sa inyo, aalpas. Okay? Parang agos ng tubig. Lahat ng kahayupan ninyo, hindi nyo pwedeng ukubli. Talagang lalabas at lalabas yan sa panahon ng social media. Kaya nga shadow ban tayo sa social media at ang mga media dyan, mainstream media ay sinusupalpalan ang mga bunganga nila ng pera ng bayan at tinatakot yung iba sa kanila or may mga vested interest itong mga mainstream media entity at hindi nila kayang mag-ulat ng tama sa tao katulad na nga lang ng pag-appoint kay Michael Ma as envoy to China na itinago nila na ando doon ang mainstream media sa Chinese embassy during that time na tinawag ang pangalan ni Michael Ma na special envoy to China na na pinromote o inappoint ni Kuting. Hayop tong gobyernong ito. Kung pababayaan ninyo, wala nang kinabukasan ng Pilipinas. Lubog na. Kaya ito mga motherhood statement para sa bayan, bangon, inalagaan ng mga Pilipino, binibigyan ko 2 kilong bigas, 2 platang sardinas, mga ganon. Forever na lang kayong magiging ganyan kung hahayaan nyo itong tarantadong gobyerno ni Kuting.
habang nililimas nila ang pera ninyo, habang nangamatay ang inyong mga anak sa mga ospital, dahil hindi enough ang binibigay ng gobyerno, kinukurakot ang pera, sila ay nag-i-enjoy. Dapat mag-step down na, and let VP Sara lead us sa all. Let's unite to petition, step down, sabi ni Asil Fee. Ito ang gobyerno ninyo. Gobyernong pulburon. Walang puso, walang pagmamahal. Jejemonyo lahat ng mga nakapaligid sa kanila. Tignan nyo na lang sa Congress kung paano nila lapastanganin ang kapangyarihan na ibinigay ng smart magic sa kanila. Again, isa-isay natin yung mga amoy lupang masusonda bells doon sa Kongreso. Yeah? I will spend time. Mga palangga. And you know, you can, not only me, kayo din. Kayo, lalo na po, lahat kayo all over the world sa Pilipinas, lalo na yung mga, matatapang dyan na, hindi kayo kayang, hindi naman sa hindi kaya, pero kahit papaano, hindi kayo basta-basta ipapagurgur ni Lisa. Kasi pag sa Pilipinas, yung mga abogado nga, di ba? Yung sa PDEA, I'll talk about PDEA again, mamaya or bukas. Di ba? Pinagtatanggal mga abogado, hindi nila, gusto man nila ipagtanggol ang sarili nila, pero talagang ginagamitan sila ng abusadong pamamaraan. Whether tatanggalin sa kanilang trabaho, which is tinanggal, o ilipat sa mahalayong kabihasnan, or gugurgurin. So it's your choice, mga kababayan. It's your choice. Kung papayagan ninyong ginagawa sa ating smuggling, lahat na lang, everyday nating pag-uusapan ito, pero ang nakikinabang sa pera ng bayan, itong mga hayop na to, at they don't care about you. Walang empathy. In the first place, incompetent ang buwaka ng inang kuting na ito. Kaya ikaw, Senator Amy, di ba, kung may pagmamahal ka sa bayan, yung kapatid mo, hinuhudas na ang bayan. O siguro, kung pababayaan mo siyang maggagaganyan at ang sister-in-law mo. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang si Madam Maharlika na isiwalat ang katotohanan at talagang itaya nga ang kanyang buhay dahil nga talagang sobra naman na talaga ang ginagawa ng mag-asawang kuting na ito at talagang dapat na silang maimbestigahan at maparusahan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.